Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective. A general reading and a collective reading. Page of Cups in reverse. What's with the Page of Cups in reverse energy mo? The Lovers. Nanghinayang ka sa persona na wala sa buhay mo, parang natapon ba? Nasayang. Nawala siya sa buhay mo. Yun ang pinanghinayangan mo, yung lover mo na nawala na sa buhay mo. Clarification lang to. Ano pa ang energy mo ngayon? The Hanged Man. Para kang nakahang, stagnant. Para kang nakatali ba ng patiwarik na hindi ka makaalis, parang walang way para makaalis sa place na yan kung saan ka na stagnant o sa situation na nagpa-stagnant sa'yo. Ganun. At ano pa ang energy mo ngayon? Maaaring na stagnant ka dahil sa nangyari na nawala yung person mo sa'yo, yung lover mo sa'yo. Upright ba to? Palang pasin. The voices in my head don't cry. And reverse. On my mind, I become somebody else. So this is how it feels to say goodbye. Pero naka-recover ka na sa emotional turmoil. Hindi naman emotional turmoil. Para naging emotional ka, na naging malungkot ka, na nanamlay ka kasi wala yung person mo. Naka-recover ka na dyan. Pero nandun pa rin yung panghinayang mo dahil natapon, nasayang, no? Ganon. Pero yung alam yung naging emotional ka at naging malungkutin ka at naging matamlayin ka dahil sa wala siya sa buhay mo, yung lover mo na yon, nawala na, natapon, ganun. Naka-recover ka na doon sa sadness. And parang okay ka na ngayon. O okay ka na kasi naka-recover ka na from the sadness na dala nung nawala ngayong lover mo sa'yo. Sino ba yung lover mo na pinanghinayangan mo dahil nawala sa'yo? Ano energy mo? Nine of Wands to pagkaganto. Wands. Parang ano ba to? 6. Teka lang kasi bagong ano to 6 of Wands. Maligta. 6 of Wands to. Maybe in the public eye. Kasi 6 of Wands. Madaming kita ng tagumpay ng person mo, or else ay kung hindi man in a public eye ay nagtagumpay to o matagumpay to ngayon, pwede sa career, sa personal niyang problem, mga ganon. Pwedeng sa mga pinagdadaanan niya sa buhay, nalagpasan niya lahat yun, yung mga mahirap niya pinagdaanan sa buhay, yung mga challenges na dinaanan niya, na pagtagumpayan niya, mga ganon ba. Yung mga challenges na kinaharap niya o na hinarap niya ay napagtagumpayan niya.
Ganon. What's with the Six of Wands energy ng person mo? Never mind, energy niya pa lang to eh. Ayan. Ano ang feelings ng person na to, na Six of Wands sa'yo? Anong feelings na sa'yo? Knight of Cups. Hinayang din to, guys. May panghinayang din. Kung nanghinayang ka, na konti na panghinayang no ngayon. Nakaramdam ka ng konti na panghinayang kasi nawala siya. Natapon yung meron kayo noon. At mari yan ang nagpastagnan sa'yo din eh. Yan ba nagpastagnan sa'yo? Yung dahilan, yung simula nang nawala yung person mo na yan sa'yo? Oo. Yan ang dahilan kung bakit na-stagnant ka. Parang nakatali ka. Na parang nawalan ka na ng ganang mag-enjoy, mag-happy-happy. Parang nawala yung pagiging active mo ba? Parang, pero naka-recover ka na din sa sadness. At yung pananamlay, siguro, kung dati ay napaka-active mo, napaka-energetic mo, adventurous ka, masiyahin ka, ngayon ay parang naka-experience na ng stagnant ka. Dahil pala dun sa nawala yung lover mo sa'yo. Dun yun na nagsimula kung bakit ka parang na-stagnant, dahil nalungkot ka, maring naapektuhan ka talaga ng gusto dahil sa pagkawala niya sa buhay mo. So, daw guys, dahil sa kanya, ito naman ay Knight of Cups in reverse. More clarification with the Knight of Cups in reverse here sa feeling sa'yo ni Six of Wands na person mo. The World. Nanghinaya nga to kasi nagkaroon ng ending sa inyong dalawa. And then, nanghinayang to sa'yo kasi sa'yo pa rin umiikot ang mundo niya. Oo. Nanghinayang siya sa'yo with the World and the Knight of Cups in reverse combination. Nanghinayang to sa'yo kasi sa'yo pa rin umiikot yung mundo niya. Pero kung hindi na umiikot yung mundo sa'yo ng isang tao, hindi manghinayang yan sa'yo. Kunwari ay hindi na siya in love sa'yo, na out ka na talaga sa buhay niya, ayaw na niya sa'yo, di ba? Wala na talaga siyang feeling sa'yo, ay hindi manghinayang yan sa'yo. Nanghinayang to kasi umiikot pa rin sa'yo ang mundo ng taong to. With the Six of Cups, kasi nga, sa'yo nga umiikot ang mundo niya kasi magaan at malapit pa rin yung loob niya sa'yo. At gustong-gusto ka niyang makapiling makasama na sa'yo siya komportable, comfortable. Na iba yung naramdaman niya, iba yung saya and peace na dala mo sa buhay niya, na naramdaman niya sa'yo, na pure ang feelings niya sa'yo, pure love ba? Pure love kasi Six of Cups eh. Pure love daw. Naklaruhan siya na pure ang naramdaman niya sa iyong pagmamahal. Pure love. Kasi in reverse to. Pure love. Clarified by Two of Swords. Yun ang hindi sa naklaruhan eh. Yun ang nagka-cloud sa damdamin niya. Yung pure love na naramdaman niya sa'yo. Ayan. At maaari din sa isipan niya.
and so divine. Na iba yung connection ninyo, parang malalim. May soul connection talaga na sa'yo niya naramdaman yung na-attach siya emotionally, na alam niyo yung feeling satisfied, contented, and at peace siya, and tunay na masaya siya with you. Ganun ang naramdaman niya kahit hindi ka pa niyan kasama ngayon. Yun ang feelings niya. Yun ang naramdaman niya sa'yo. Ano pa ang iniisip ng person mo na 6 of Wands? Pag naiisip ka niya, ano iniisip niya? On my mind, pakasalan ka. A more clarification with the Hierophant here sa iniisip ng person mo na 6 of Wands. Pag naiisip ka niya, I become somebody else, so this is how it feels to say goodbye. 5 of Swords. Upright ba ito? Palang pa yan eh. In reverse. Ang maging submissive sa'yo, magpakumbaba sa'yo, pag-asawa ka na niya. Ano pa? Ang iniisip niya ngayon, makipag-communicate pati sa'yo. Ang sabihin niya sa'yo na magpakasal na kayo. Ganun ba yun? Yun ang iniisip niya. Oo. Ang sabihin niya sa'yo na magpakasal na kayo. Alam niyo, maging aggressive siya. So, positive, passionate, and bold and daring, and confident. Na sabihin sa'yo na magpakasal na kayo. Kahit hindi pa kayo nag-uusap na ngayon o walang communication sa inyo, yun ang nasa isipan niya. Queen of Wands yan. Yun ang goal niya kasi. Ang masabi niya sa'yo na magpakasal na kayo. Baka kulang sa lakas ng loob. Kung kaya hindi niya agad-agad nasasabi sa'yo yan. Ano naman ang gusto sabihin sa'yo ng person mo na to na si 6 of Wands ang energy niya. Queen of Queen of Swords pala to. Yan nga yung iniisip niya. Diba iniisip niya na sabihin sa'yo. Hindi pala to Queen of Wands. Queen of Swords, ito yung Queen of Wands. Yan ang iniisip niya na sabihin sa'yo. No? Na pakasal na kayo. Yan ang nasa utak niya. Kaya Queen of Swords. Yan ang focus ng utak niya, ang sabihin sa'yo. No? Na magpakasal na kayo. Queen of Wands. Upright ba tong Queen of Wands? Oh. The Lovers. Clarified by the Lovers again. Oh. Goal-driven daw siya. Na ano? Clarified by the Lovers. Na ma-unite kayo, na maging mag-partner na kayo, na makasal kayo, na maging isa na kayo, na magsama na kayo. Ano pa ang gustong sabihin? Yan ang goal niya daw, goal-driven talaga siya. Yan ang kanyang pangarap, ambisyon, goal na
tinututukan niya, focus niya, dyan siya nakafocus, dyan nakatuon yung isipan niya. Kasi, na kailangang ma-achieve niya talaga, ganun, na magtagumpay siya. So, passionate daw siya. So, attracted din siya sa'yo. And nagiging brave and daring siya. Na gagawin ang lahat talaga. Gagawin ang lahat na i-pursue ka. Maging determined siya. Goal niyan eh. Kaya maging determined siya. At hindi siya magpapapigil. Dahil gustong gusto ka niya maging partner. Yung mapangasawa ka. Yung pag-isahin na kayong dalawa. Kasi meron pa tayo Hierophant dyan. Ano pa ang gustong sabihin sa'yo ng person mo na 6 of Wands? Gusto niya talaga makasal kayo eh. Magkaroon ng balance sa inyo. Hierophant, Justice card, the Lover's card. Yun talaga ang gusto niya eh. Makasal kayo. Ano ang mensahe na guide ko sa iyo ngayon? Page of Wands in reverse. May hindi makapag-take na action. May hindi makagawa ng move o action. O hindi siya positive, hindi siya excited, hindi siya passionate, o hindi siya makapag-take na action. Ano itong Page of Wands in reverse na yan? Itong family na to, Ten of Cups, it's a family na enemy mo. Hindi mo enemy yan, hindi mo yan kaaway. Yung family na yan. Anong balak ng pamilya na to? Ibig sabihin, hindi mo kaaway, hindi mo nakaaway yan. Ano lang, hidden enemy mo tong page, yung ano na to, yung 10 of Cups na yan. Hidden enemy. Upright ba to? Tingnan natin. Ay, Queen of... Ano ba ito man? Queen of... Wala kasing pangalan to. Hidden enemy siya, guys. Yung pamilya na to. Hindi mo siya enemy. Baka hindi mo kilala. Enemy yan sila. Na kaaway o may ginagawa na mga deceit, scheme. May ginagawa silang deceit at scheme against you. Maybe in the past. Or yes, meron. Hidden enemy. Mga traidor yan, guys. Mga patalikod, tumirada yan. Hindi yan harap-harapan. Kaya, maaaring hindi mo kilala yung mga yan as enemy. Hidden enemy nga eh. Kadalasan, ang tawag dyan, traidor nga. Ganyan ang mga evil. Traidor yan sila. Patalikod yan sila, tumirada. Magpakilala yan sa'yo as a good person o yung mapagkatiwalaan mo. Ano itong pamilya na to? Pamilya na psychopath yan. Kasi mga traidor yun. Yan ang sign. Pamilya ng psychopath yan. Magaling sila camouflage. Maglagay ng mask. Pwede nga binabati ka pa niyan. Ano ba yan? Binabati ka pa ng family na to na hidden enemy mo. Hidden enemy, hindi mo kilala na binabati ka pa nila niyan. Pero kaaway pala sila. Hidden enemy. Kaya hindi mo maisip na kaaway sila. Na may ginagawa silang deceit, scheme,
o pwedeng witchcraft din kung ano yung ginagawa nila against you. Hindi daw sila makapag-take na action. O, diba? Bakit inaatake ka nila o ginagawan ka nila ng deceit, scheme, or plots, or kung ano pang evil? Dahil nainggit sila sa'yo. Kadalasan inggit din eh. Mga inggitiro. Hindi. Dahil na-insecure sila sa'yo. Na-insecure sa'yo. Itong mga taong to. Kino-compare nila ang sarili nila sa'yo. Ganyan yung insecurity. Search nyo na lang yung insecurity na word para mas maintindihan nyo ng malaliman. Ganun ako eh. Para maintindihan ko ng lubusan, i-search ko. Para maintindihan ko ng lubusan yung word o kung ano man. So, ganun yun din yung gawin nyo para maintindihan nyo ng lubusan. So, ayan. Insecure. Anong gusto ng pamilya na to? Angat sila sa'yo. Sila yung angat. Ganun. Hindi naman sa angat ang gusto, hindi naman na gusto nila na angat sila sa'yo, kundi ang gusto nila ay sila ang mas best kaysa sa'yo. Yun ba yun? Yun na nga. Yun ang gusto nila. Sila ang mas best sa'yo kasi kinukumpara nila yung sarili nila sa'yo. Gusto nila sila ang best. O ang gusto nila i-down ka. Ingud-ngud ka. Ingud-ngud talaga. Upright ba itong the chariot? Yun na nga. Yun ang gusto nila i-down ka para sila yung mas mataas sa'yo. Ay, napakabaloktot ng mga tao niyan. Psychopath kasi yung pamilya na yan. Maring hereditary yan. Pagka-psychopath kasi isang pamilya eh. So, ayan. Hanggang dito na lang, guys. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please to subscribe at po ninyong kalimutang i-click ang bell button na sa ganun ay notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At pagka-like naman po at pagki-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga nakaresonate sa reading dito.